welcome back sa ating YouTube channel, Ronde TV mo. TTG leader Arnie Teves ay muli na namang nagpapakita sa kanyang Facebook page at nakisawsaw sa napakainit na issue ngayon tungkol kay Pastor Apollo Quiboloy. Pero bago tayo magpatuloy, hingi lang po ako ng konting pabor. Sana po paki-like ng video na ito at sa mga hindi pa nakasubscribe, sana po pa-subscribe ng aking YouTube channel, Ronde TV mo. Yun na nga, no? Itong si TTG leader Arnie Teves ay hindi pa pala ito na-aresto. Akala ko na-aresto na ito. Kasi sabi ni SOG Boying Remulla, magpapadala sila ng NBI sa Timor-Leste para nga sunduin na itong si Arnie Teves. Pero nagsalita pa ito ngayon, no? Kahapon yata ito, ano? Kagabi ko kasi ito nakita. Kaya sabi ko parang itong si Arnie Teves, kumukuha ng kumukuha ng simpatiya ng mga supporters ng TOGC at yung mga supporters ng DDS ni dating Pangulong Duterte. Kaya sinasakyan, nakisawsaw sa issue na to. Baka sakali naman talaga na yung mga sumusuporta ni Pastor Apollo Quiboloy, ipagtanggol naman siya. Pero hindi naman ganoon kasi kabilis. Kasi nga alam naman ng ating mga kababayan kung anong ginawa mo. Napakarumal-dumal na krimen ang ginawa mo sa Negros Oriental. Grabe, ang dami. Sinasabi mo pang walang mga witness? Meron. Bakit napatay si Alex Mayagma doon mismo sa bahay mo, doon mismo sa manukan mo? Pinagtanggol mo pa yon. Sinabi mo pa na may umaaligid-aligid sa pamamahay mo. Nag-live ka sa araw na yon. Pero nabalitaan na lang natin na napatay si Alex Mayagma na most wanted, number 1 most wanted ng Region 7 doon sa mismong bahay mo. Ano, nagpaliwanag ka ba nun? Di ba hindi? Yun ang mga kababayan, wag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Araw mga palangga at mga kababayan ko, medyo matagal po tayong nanahimik, pero ngayon tingin ko kailangan ko magsalita ulit dahil ayon kay Ted Filon, sobra na, tama na. Grabe na talaga ang korupsyon sa ating bansa. It has even been the corruption in the Philippines has even been noticed by the international community. If you saw the interview in Australia with, I think, Ferguson, the lady media practitioner. Nung in-interview niya si Bongbong Marcos tungkol sa ill-gotten wealth, natameme si Bongbong Marcos. Nakita niyo doon. So, kung ako lang tatanungin niyo, medyo guilty. Sa aking mga kababayan, sobrang naaawa na ako, lalo na sa ating mga kapatid na mahihirap. Ang mahal na ng bigas, ang mahal na ng mga bilihin, ang mahal pa ng mga produktong petrolyo. Pero kung makita niyo, ang nagpapatakbo na ating bansa, parang kumbaga walang pakialam. Biyahe lang ng biyahe, kumbaga para lang nagbabakasyon. 21 trips in 21 months. Kung ako yung pera pang biyahe, pamigay ko lang sa mahihirap. Gawin kong tulong. Isa pa, ang dami ng drogang umiikot ngayon sa Pilipinas. Ang dami ng krimen. Isa pa, napansin ko, bakit pag ibang tao pinagbintangan, guilty na kaagad? Si Bantag pinagbintangan, hindi pa nalilitis, guilty na. Si Arnie Teves pinagbintangan, isang araw lang, guilty na. Si Pastor Quiboloy pinapaimbestigahan, guilty na, hindi pa naiimbestigahan, pinapatawag pa lang, guilty na. Pero si Lisa Araneta Marcos nadawit sa isang extortion issue, kaagad pinawalang sala ni Jean Fajardo ng PNP. Bakit ganon? Ilan ba ang pinagbabatayan ng batas natin sa Pilipinas? Are there two sets of laws in the Philippines? Isa para sa mga may kapangyarihan, isa para sa ibang tao. Or isa para sa mga kakampi ng mga Marcos, isa para sa ibang mga tao. Di ba dapat sa isang bansa, isa lang ang sinusunod na batas? Dapat pantay-pantay sa lahat ng tao. Hindi ko rin maintindihan kung bakit ang ating kongreso, kung saan ako ay membro, kahit tinanggal pa nila ako sa aking paniniwala, hindi karapat dapat yun dahil hindi nabigyan ng due process. Hindi lang kongreso, pati senado hindi ko na maintindihan. Pag si Arnie Teves, bawal ang Zoom. Pero ngayon, makita natin sa senado at sa kongreso, ang dami nang nagzo-zoom.
yung mga kunwari witness nila, di ba? Bakit sila pinapayagan mag-Zoom? Sabay si Arnie Teves bawal mag-Zoom. So, double standard na naman. Again, tanong ko, ilan ba ang rules ng Senado? Ilan ang rules ng Kongreso? Dapat isang set lang ang rules ng mga chambers na ito. Nanggaling ako dyan eh. Alam mo, sobra na ang pang-aabuso ni Tambaluslos. Dapat na natin tong wakasan. Lahat pinagdidiktahan na nila. Lahat pinapakialaman na nila. May nakita ako kailan lang, pati LGU ng San Simon, pinapakialaman. Sobra na talaga. Ngayon, grabe ang kanilang persecution or sa Tagalog, pang-uusig sa mga taong hindi sumasang-ayon sa kanilang mga gawain at sa kanilang mga gusto. Sino ang kanilang mga inusig? Ang una, si General Bantag. Sumunod, si Arnie Teves. Tinanggal sa Kongreso. Binigyan pa ng sobrang daming kaso na kung ano-ano. Wala nang ang witness, may kaso pa rin. Pati si Madam GMA, tinanggal nila bilang Deputy Speaker. Senior Deputy Speaker. Pagkatapos nun, tinanggal pa bilang Deputy Speaker. Ngayon, pagkatapos si GMA, si Boss Pulong naman, si Congressman Pulong Duterte. Gusto na naman nilang tanggalin, pero tingin ko hindi nila kayang gawin. Inuusig din nila si Boss Pulong. Bakit? Pati si PRRD, inuusig nila. Pati si Vice President Inday Sara, sinisiraan at inuusig nila. Pati isang kagalang-galang na pastor, nagsasamba at sa Bisaya, nagsasangyaw, nagsispread ng word ng ating Panginoon. Pati yun, sinisiraan nila. Nakikita ko nga ngayon, ang ginagawa nila kay Pastor Kibuloy, eksaktong script sa ginawa nila sa akin. Sinimulan sa pagbibintang na may mga baril, may ganito, ganyan. Hindi ako magtataka na malamang i-raid din nila si Pastor Kibuloy. Pero siguro ngayon magdadalawang isip na sila dahil syempre alam nilang obvious na masyado yung ginagawa nila. Dahil lang ba ang SMNI ay nagsasabi ng katotohanan at ayaw sumunod sa ibang mainstream media na sila lang ang parating nilalabas sa balita, ang administrasyon lang. Ito sobra na talaga to, sobra na. Alam nyo, hindi lang opisyal ang kanilang inuusig. Imagine, pati vloggers inuusig nila. Ang mga banateros, inuusig nila. Ang ibang vloggers tinatakot, nakasuhan. Pati si Maharlika, may threat sa kanyang buhay. Bakit ganun? Ang tanong ko sa inyo mga kababayan, papayag pa ba tayo sa ganito? Hanggang kailan natin ito lulunukin? Ang kanilang paglalamastangan, ang kanilang sa Bisaya, pagpanunog, pang-aapak pala sa Tagalog, sobra na talaga. Alam nyo, tama si PRRD na yung ginawa ng ama na si Marcos Sr. at ang gustong gawin ni Marcos Jr. pareho. Ako sumasang-ayon ako doon. Gusto nilang galawin ang konstitusyon para mapahaba ang kanilang mga termino. Mali at dapat huwag tayong pumayag. Ang aking panawagan sa lahat, tayo ay magkaisa, laban para sa bayan. Let us protect the Constitution. Protektahan natin, samahan natin si Pastor Kibuloy, si Ma'am Inday Sara, ipaglaban natin si Ma'am GMA na huwag nilang apak-apakan, at pati ang mga vloggers at ang lahat ng mga tao na ang kagustuhan ng naman ay maging tama at gumanda ang buhay ng bawat Pilipino. Dapat tayong magkaisa at ipaglaban natin ang tama. Laban! Yan si Arnie Teves, paglaban mo muna, umuwi ka muna dito at naghihintay na sa'yo yung kulungan mo kasi nga may warrant of arrest ka na. Hindi mo pwedeng yung sitwasyon ni Pastor Apollo Kibuloy at yung katayuan mo ay ipagkumpara mo kasi nga ikaw ay napakadami mong krimen na ginawa, kung ano-anong mga patayan sa Negros Oriental na ikaw yung tinuturo, yung mga notorious na gunman diyan sa Negros Oriental na ikaw daw yung amo nila, yung mga napatay, si Alex Mayagma, yung iba pang naaresto, na ikaw yung tinuturo, na ikaw yung talagang kanilang leader.
Paano mo ipaliwanag yun? Hindi mo na ipaliwanag yun noon pa. Kaya wag ka nang makisawsaw sa issue na ito, sa issue ngayon na napakainit na issue ngayon para makakuha ka ng simpatiya ng ating mga kababayan. Kahit naman yung ating mga kababayan ay kumakampi kay Pastor Apollo Kibuloy, hindi naman siguro sila bubo nakakampi din sa'yo. Kasi nga alam nila kung ano ba yung ginawa mong mga krimen. Yun na nga ayun na lang din yung bahalang magpakulong dyan kay Ate Timis. Hanggang dito lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout muna tayo kay Ma'am Virgie Religious ng Pulilan Bulacan. Kumusta na Ma'am Virgie? Magaling na po ba kayo? Kay Ma'am Caroline Kawakami, kay Siti Salia Baguan, kay Edisa Borby, at sa lahat-lahat na lang di ko masyadong ma-shoutout ngayon kasi nasa labas ako, wala akong internet. At hanggang dito na muna. At once again, this is Ronnie TV mo. Arnie TV, sumuwi ka na para makasakaling maawa sa'yo yung taong bayan. God bless bawat isa sa atin.